blocking tayo nung hair. So, usually kasi ang method ko when blocking yung hair, gagawa lang ako ng plane. Gawa tayo ng plane. Yung plane natin is 1 by 1. Or yung the subdivision niya is wala. Ganyan. So, 90 degrees, rotate. So, same idea. Focus muna tayo sa front view. Huwag kayong titingin sa side. So, ito-draw out natin yung shape ng hair using plane. Sobrang tricky pag sa hair. Connect natin to. Tawa tayo ng edge loop. Yan. Sir, bilis nyo gumawa ng image, ng edge loop. Paano nyo ginagawa yan? So, sa mga gusto matuto, select nyo lang specific edge. Sorry. Huwag natin siya i-hide. Select nyo lang specific edge and then hold shift, right click, connect components. Itong specific edge din na to, yung tatlo. Hold shift, right click, connect components or G. Okay? So, vertex, apakan natin to pag ganyan. Sa bangs lang to, okay? Blocking out natin yung bangs. Duplicate natin, scale natin siya, and then i-rotate ko. Ito yung pababa. Vertex, baba natin hanggang dito. So, dagdag tayo ng edge loop dito. Connect components. Edge loop. Dagdag tayo ng edge. So, remember, isang side lang muna ang ginagawa ko. Later na yung other side. Kasi pwede ko naman siya i-duplicate special. Oops. So, etong pinakagitna, ibababa natin. So, since 2D, sa 2D or sa front pala natin siya ginagalaw, ganyan yung look niya. So, ngayon, pupunta tayo ng side. So, unahin natin yung itong mahabang part na to. Vertex. Takin natin. Push natin inwards. And push natin din inwards. Hanggang saan ba siya? Tayo ng front. Tama ba? Ay, hindi. Push pa natin hanggang dito. Yan. So, ipukurba natin. Push natin out. And itong gitna, hahatakin ko siya pa forward para magkaroon ng volume. 'Di ba? Hinati natin siya sa gitna. Push natin pa forward. 3. So, sobrang tricky sa hair. Eh, 'di ba? Nakuha niya yung shape. So, ngayon, pwede ko to gawing triangle. Delete natin to para mas distinguish yung shape. So, same idea here. Sa isa hindi natin, punta tayo ng side view. Booty cut. And vertex. Delete natin. Push natin to in.
then this one, then nandun siya nakadikit. Edge, push out. So may question ba? Wait lang, check ko, baka kasi may nabibilisan. Okay. May question si Carl. Ang sabi niya, so we don't need to worry sa topology. Yeah, hindi na kailangang i-worry yung topology. Kasi hindi naman siya body part buhok siya no? Kapag ka body part kasi, especially sa face, ano bang una niyang tinitignan sa character? Siyempre yung face. Lalo na kapag ka 3D siya. Kasi nandyan yung facial expression, di ba? Nandyan yung special features like yung eyes. Then, yung movement naman sa ano, sorry, yung movement naman sa may hands, kailangan lang ng basic topology like this. Actually, kulang pa nga 'tong edges nito, Dapat tatig per segments. Ang tama kasi tatlo yung hati, pero hindi ko na ginawa. So, si Isabella Marie, what if realistic or high poly character yung reference? What if realistic? Okay, may pinasa ka image. Are you sure kaya mag-realistic? Gagawa ka ng realistic character? Or hindi ka mag-chibi? Isabella? Kapag kaya ng ano mo, oo, kung gagawa ka ng chibi version, kukunin mo lang yung features niya. Ano ba yung suot niya? Let's say, eto naka-open kasi yung picture sa akin. So, as what I said, eto, oo nga pala, no, hindi ko pala na-model out yung jacket. Pero let me continue muna. Madali lang tong jacket. Edge, hahatakin ko lang, push natin out. Sige, i-demo ko kung paano i-model yung leather jacket. So, ang gagawin mo, yung sa'yo, make it a chibi version. Ngayon, ang gagawin mo yung hair, medyo madali lang naman. Let's say, madali lang. Ito kasi, kaya ako bina-blackout yung bangs. Ito kasi yung madalas na mahirap. Etong nasa anit kasi nung character natin, may gagawin akong trick, madali lang din siya. Ito mahirap to let me just finish this. Gawin natin. Sana matapos. Meron pa ba tayong time? Meron pa yung. Meron ba naman? Push out ko lang to. And then, i-demo ko rin pala yung pag-model ng jacket. Paano kapag, sir, hindi naman ang character na i-model ko is hindi naman siya ano ba to? Fiction. And then, ang gagawin ko dito is combine natin. Combine. And yeah, gagawin natin syempre is extrude natin out. Like sa fingers, i-delete natin to. Diba? So, next part, duplicate special. Wala natin mag-duplicate special. Hold on, wait lang. Sorry. Yung pivot point pala, pag nag-duplicate special kayo, kailangan nandito, Nasa gitna. Oops, sorry. Yan, di ba? May bounce na siya. And then, sir, saan po manggagaling yung ano ba to? Nasa skull niya. Ganito lang yon. Isa-select nyo lang specific face kung nasaan yung hair. Same principle dun sa clothes.
Pero usually hanggang dito lang siya, yung skull cap, tawag pala dun nakalimutan ko, skull cap. So, sir may butas po dun, i-fix natin yan later. Gagawin natin, oo, oo, hindi kasi kakayanin ano, eh, Isabela kapagka ayun nga, realistic. Hindi ko na kasi tinuloy yung realistic, modeling module kasi baka mahirap, kulang sa time, mas compressed yung oras. Dati kasi, 13 weeks tayo, 13 hindi mas mahaba pa actually kaya puwede siya. Pero ngayon kasi hindi na, eh, kaya ginawa ko chibi na lang. So anyway, so, selected yung specific face, 'di ba? And then next will be duplicate. Hindi natin i-de-delete, duplicate muna kasi check natin kung anong mangyayari. So yung face na 'to, extrude natin out, yun. Siyempre i-de-delete natin yung sa face dito. Delete, Git special. I think control 1 and then gagawin ko i-de-delete ko rin 'to. Delete, delete natin 'to and delete, control 1. Medyo odd sir yung nasa likod, ifi-fix pa rin natin 'yan kasi, hindi naman ganyan yung shape nung hair sa likod. So delete natin siguro 'to, 'yan. So for the back view kailangan niyo ng another reference which is yung back view ni Freeren. So ano ba yung sige tingin na lang ako sa likod, Freeren. Think ang liit kasi ng character sheet, eh. Ayun pala, oh, meron parang side ano dito, Pulse 3D, 3D printable. Okay, so yung pigtail niya pala is nanggaling dun sa likod. So kung hindi pa ako tumingin, eto palang side view niya is nanggagaling dun sa side. So yeah, let's just, stick with this one. Gawin natin since meron na nakaabang, eto yun, scale ko na lang 'to. I think this part will be deleted. Delete natin, push natin to up, like here, push it outwards, 1, scale natin and punta natin sa gitna. Blocking pa lang 'to, ha, wala pa 'to detailing. So, sir meron po bang easy way para gumawa ng hair? Yes po, mayroon pong easy way which is sculpting. Kaso kasi, gusto ko man kayo turuan ng sculpting, wala tayong time. Compress na kasi yung term natin. Sculpting kasi meron sa Blender, if you're familiar with Blender. Blender is another 3D software na free. Pwede kayo mag-experiment once na marunong na kayo slide ko lang, marunong na kayo mag-Maya, most likely magegets niyo ng mas madali yung Blender. Kasi meron na kayong fundamental knowledge dun sa Maya. So, etong nasa gitna is scale natin. And siguro push down natin 'to. Oops. Sir, itong mga hanging na naka-ano na bangs, okey na ba 'yan? Hindi pa okey 'yan, actually. So, ang gagawin natin, let's try to merge it out. Pero sa detailing na lang 'yun. So, ang gagawin natin next is
yung pigtail niya. Gawa tayo ng I think. So this time gagawa tayo ng CB curve or vector dito sa Maya. Possible gumawa ng vector dito sa Maya. If you ask me, nandito lang siya sa may create. Then curve tools, CB curve tool. So ngayon, kapag naka-CB curve tool kayo, mapapansin niyo yung icon natin is naka-crosshair, no? Natin tong area na to, siguro dito kasi manggagaling. Oops, masyadong ano. Dito. Yan. Click-click lang. Yan. So, press enter. So, since sa side view natin siya ginawa, most likely sa front view flat siya. So, ang gagawin natin, ititweak pa natin yan konti. So, yung control vertex, yun yung points no curve na ginawa natin. Right click, control vertex, atake natin siya, siguro itong nasa side, papunta dito. So, gamit tayo ng soft selection, which is, dito, double click, move and, ito, soft selections, click natin yan, taasan natin yung density. Siguro 2, 1.5 na lang. Push out natin. Anyone? Sana marunong mag-soft select, no? Baka kasi walang may idea kung paano yung ginagawa no, sir. Ayan. So, ayan. Meron na tayong guide kung saan natin i-extrude yung pigtails niya. So, ano kayang pinakamagandang material or magandang polygons for pigtails? Siguro sabihin na natin na cylinder. Cylinder, gawin natin siguro 8 na lang, 12. So, meron ditong special trick which is hindi ko pa natuturo. Pwede kayo mag-extrude ng face or ng component using yung CV curve as your guide. Okay? Then, skip natin ito. So, ang gagawin natin, meron tayong dalawang CV curve. Baka bago kasi sa inyo to hindi ko pa natuturo. Part of environment modeling. So, select mo yung face na extrude natin and isa-select mo yung curve. Now, selected, holding shift key. Paano mo ginawa yan, sir? Holding shift key. And now, modeling toolkit, extrude mo, yan ang mangyayari. No? That means kasi, sabi ni Maya, kulang ang subdivisions mo, kailangan mo dagdagan. Yun. Gawin nating taper. I hope nakita niyo yun, class. Nakita niyo ba kung paano yung ginawa ko? Ganyan siya. Yan na siya. Pero, kailangan pa rin natin yan tweak. No? Scale natin, soft select. Natabayin lang natin konti ito. Ito siguro kailangan natin i-flatten. So, ang problem ko lang sa buhok ni Freeren is, ayun nga, another rig to. Kasi, meron siya nakadangle na part, which is ito. Mahirap siyang i-rig. Magiging, komplikado yung rigging or posing process natin. So, most likely, hindi ko na-recommend na nakalagay dyan sa harap yung pigtails niya. So, dapat naka-dangle pababa. Okay?
So, now meron na tayong blocking for this. Duplicate special natin. So, hindi pa tapos yan kasi blocking pa lang tayo. So, save ko muna.